taong nakalipas, 3 araw at 3 gabi ang iniukol ng bayan ng San Diego sa paghahanda, pagmimintas at pagchismisan tungkol sa piyesta. Ano na ba nangyari sa gobyerno ngayon? Oo nga! Ano nangyari? Alam niyo bang dumating na si Maria Clara kasama si Tia Isabel? Oo! Ang ganda talaga niya! Napansin niyo ba na nagbabago si Padre Salvo? Oo nga, palagi siyang wala sa pag-iisip. Tumiligrama si Juan Crisostomo Ibarra mula sa Kapitolyo ng Lalawigan at nagbigay bati kay Tia Isabel at sa kanyang pamangkin, ngunit walang paliwanag na anuman. Gusto lang isang kaibig-ibig na pugad sa gitna ng mga punong suha at ilang-ilang ang tahanan ni Maria Clara. Makapiling silang nakatindig sa may bintana habang minamasdan ang lawas sa hapong iyon. Napaliligiran ang binata ng mga bulaklak at halamang gumagapang na sinainay na kumapit sa kawayan at alambre na nagsasabog na manghinhing halimuyak datapwat. Ang ibang binubulong ng bawat isa ay lalo pang malamyos kaysa pagaspas ng mga dahon at higit na malamyos kaysa halimuyak ng hangin sa hardin. Nakakamtan mo ang iyong kailingan bago magbukang liwayway. Ihahanda ko na ang lahat ng kailangan. Kayo'y sasabihin ko sa lahat ng ating mga kaibigan. Pero sana'y magawa mong hindi mapasama ang kura-tarong. Bakit? May pakiramdam akong binabantayan niya ako lagi. Ang kanyang malalim at malungkot na mata at mababalisa sa akin kapag tinitignan niya ako. Natatakot ako. Pag ako'y kanyang pinakausap, ang kanyang tinig ay kakaiba at mabanggit siya ng kakatawang mga bagay na di ko naunawaan. Minsan, itinatanong niya kung di ko raw mapangarap ang mga sulat na aking ina. Sa palagay ko'y malapit na siyang maloko. Ayon nga kina Sinyang at Andeng, malapit na siyang masiraan ng pait. Hindi raw siya kumakain, ni naliligo at laging nasa dilim. Sikap mo huwag siyang makadalo. Di natin maiwasang di siya aanyayahan. Siya iyong panauhin at bukod dito, naging napakabait na sa akin. Nang kausapin siya ng Kapitan Mayor ukol sa pinag-usapan natin, pulos ang tinanggap ko at hindi siya tumututol man lang. Nakakita kong nainis ka. Huwag kang mag-aalala. Sa ibang bangka natin siya papasakayin. Lamig ang hangin. Di ba kaya natakot masipon? Kung magkasipon ngayon, dito matatanggal hanggang panahon ng tag-init. Maring kabaligtaran po. Ang gabi, naigagaya. Ang simoy ng hangin na kalulungod sa akin. Ang mga buwang ito, ang ating nagiging naglagas sa ating. Kaya nalalagas ang ilang mga tahod. Subalit namin may sinisibol ng mga bulaklak sa mga sama. Para sa akin, sa mga pagkakaroon ng dalawang panahon na walang taglamig sa pagitan. Nagsisimula na mamula ang mga pumuntahan sa buwan ng Pebrero at maghihinog na ang mga bunga sa buwan naman ng Marso. Kapag dumating na ang tag-init, namamasyal tayo sa akin. Nangiti si Padre Salve, dumako sila sa lalong magagaan na paksa. Ang panahon, ang bayan, ang piyesta na naging daan upang makalabas si Maria Clara. Aalis muna ako mga At dahil napag-usapan natin ang piyesta, inaanyayahan ko kayo sa isang masayahang gaganapin bukas. Isang ekskursyong pambukid na inihanda namin magkakaibigan. Ibig po ng mga kadalagahan sa batisan na nasa gubat malapit sa punong Balete. Gigising kami ng maaga upang di abutin ng pagsikat ng araw. Lubhang nakatok sa inyong panyaya. Tinatanggap ko pang patunayan wala ako itinatagong galit sa inyo, ngunit mahuli. Walang sino mang nagpamalas ng awa sa akin. Ngunit mahuli ako ng kaunti. Matapos magampanan ng aking mga tungkulin, palad kayo sa pagiging malaya, tunay na malaya. O siya.
siya. Alis na ako. Dumidilim na ng gusto. Paalam. Magandang gabi po sa iyo, Kristostomo. Sino po kayo? Ginoo, di ninyo alam ang pangalan ko? 2 araw po na kayo hinihintay. At bakit? Nawala ang aking mga anak. Nabaliw ang aking asawa at lahat ay nagsasabing ito'y marapat sa akin. Sinasabi nilang ako isang tulisan. Walang sinumang nagpamalas ng awa sa akin. Ano ngayon ang kailangan mo sa akin? Kawaan ninyo ang aking asawa at mga anak. Di ako maaari magtagal dito. Kung nais ninyong sumama kayo sa akin at isalaysay ang inyong mangyari habang tayo naglalakad.